Santong Espiritu para sa ating pakikinig ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Salamat worship team sa paglilid sa amin kung paano sasambahin ang buhay at makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Panginoon. Kung sasabihin ko po sa inyo na nandito ang Diyos, ano po ang respond natin sa ating Lord? Naniniwala po ba kayo sa aking sinasabi na ang Diyos ay narito sa ating kalagitnaan? Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, expect more great things from the Lord. Alam kong may gagawin at may ginagawa na ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po? Amen? Amen. May ginagawa na ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Hindi ka lalabas ng panambahang ito na yung daladala mong kabigatan, mabigat pa din. Hindi ka lalabas ng panambahang ito, yung mga tanong mo sa Diyos, hindi niya sasagutin. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos natin ay dakila, makapangyarihan, banal. Wala siyang hindi kayang gawin sa taong tunay na lumalapit sa presensya ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. God is here. Amen. Amen. For you and for me. For all of us, nandito po ang Panginoon. Tinatap ka ng Lord, niyayakap ka ng Diyos, nangungusap ang Diyos sa iyo, binubulungan ka ng Diyos. Ang kailangan lamang po mga kapatid, sa ating lahat na lumalapit sa Diyos, kailangan sensitive tayo sa presence ng Lord. Yung lahat ng meron tayo at yung lahat ng wala sa atin, kung pwede ngayong umagang ito para makapangusap ang Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa, bitawan muna natin. Yung lulutuin mamaya, bitawan muna natin. Yung ating mga worries, yung ating mga problema, bitawan muna natin. Ang ilapit natin sa Diyos ay itong mga buhay na ito, na sinasabi sa Lord, Lord, apart from you, I can do nothing. But I can do all things through you, Jesus, who strengthens me. Amen po ba? Ang lakas, ang talino, ang wisdom, ang meron ka, lahat yan galing sa Diyos. Walang hindi galing sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kung sasabihin ko, mga kapatid, ang hirap ng buhay, lahat po kayo a-agree. Tama po ba? Pero walang imposible sa ating Diyos. Hindi niya sinasabing, papagangin ko ang buhay mo, anak. Pero pwede rin niyang gawin yon. Ang gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, ipagtatagumpayin ka niya sa lahat ng dinadaanan mong sigalot sa ating buhay. Amen po ba? Praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise God. Salamat po, Diyos, dahil nandito ka sa aming puso. Salamat po, Diyos, dahil nandito ka sa aming kalagitnaan. Kapag nandito ang Diyos, walang anak niya na bibiguin siya. Amen po? Amen po. We will proceed. Pakita na po natin yung first slide. Ang ating pong topic for this morning is character over talent. Wow. Character over talent. Ibig sabihin ng pag-uusapan, ikaw at ako. Kasi sabi niya sa next slide, pakibasa po, sabayan niyo po ako sa next slide, as each has received a gift. Amen po ba? Lahat daw ay nakatanggap. So anong gagawin sa lahat ng tinanggap po natin? Use it to serve one another as good stewards of God's body grace. Praise the Lord. Praise God. Lahat tayo ay may natanggap sa ating Panginoon. Kaya po wala pong makapagdadahilan, huwag ka nang magdahilan, huwag ka nang matakot, huwag ka nang magluhan, sapagkat ikaw at ako ang topic for this very morning. Amen po ba? Amen. Kasi may binilagay ang Diyos sa iyo. Talents, hindi ako yan, Sistine. Hindi ako yan, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Alam niyo po ba, kwentuhan ko po kayo, nung ako'y nakakilala sa Panginoon when I was 15 years old, yung talent or skills hindi po evident sa buhay ko. Pag kumanta ako, walang instrument, okay naman. Tumutono. Pero pag sinabayan na ng doon na nagkakagulo ang lahat. No? Pag sumayaw ako, masyadong matigas. Okay? So lumaki ako at tumanda ako, sabi ko, ano bang talent ko? Hindi evident. Hindi tulad ng iba nating mga kapatid, napaka-evident, napaka-obvious
practice ng tinatawag na talent. So meaning to say, iba-iba tayo ng kalagayan sa buhay. Kaya ikaw at ako, huwag na magdadahilan, wala akong talent, sis Lynn. Sabi po ng salita ng Diyos, hindi po ako ang nagsabi. Lahat po tayo ay nakatanggap ng regalo, kaloob, kakayanan mula sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang nagkaloob ng anumang bagay na inilagay dyan sa vessel na yan, na inilagay dyan sa katauhang yan. Amen po. So tayong lahat ay mag-aaral kung ano ba, kung paanong i-refine, kung paanong ibabalik sa Diyos ang lahat. Sabi nung chorus, ano pa ba ang maihandog ko? Tama? Nasa tono ba ako? No, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Mga kapatid, wala po tayong ibang pag-aaralan kundi ang buhay na yan o talentong yan o yung katauhang yan, ibabalik natin sa kung sino ang lumikha po sa atin. Kasi yan naman talaga yung purpose ng buhay. Kapag tayo gumagalaw, gumagawa out of our best, no? Nakukuha natin yung mga achievements sa iba't ibang larangan ng ating buhay, pero wala tayo sa Lord, laging kulang, walang satisfaction, napapagod ka lang. Amen po ba? Pero kapag tayo gumagalaw, gumagawa sa larangan, sa lahat ng larangan ng buhay na meron tayo, nagtatrabaho tayo ng buong inam, nakikipagkapwa-tao tayo ng buong husay, para sa Lord, hindi ka nawawala ng lakas at hindi ka napapagod. At hindi ka umuwi sa gabi na ikay matutulog na isang talunan sapagat alam mong napangiti mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen po? Ang sarap nung isang araw nagpe-pray ako sa Lord sa may rooftop, madaling araw yon. Sabi ko, Lord, gabi pala yun. Gabi, yung pareho kasing madilim, kaya hindi ko ma-distinguish ngayon. Ano? Okay. Sabi ko, Lord, pwede ko bang maramdaman yung pain mo? Pwede ko bang maramdaman kahit 1% lang ng pain mo kapag nagkakamali kami sa iyo? Gusto ko eh. As much as gusto ko rin maramdaman, Lord, kapag nakangiti ka sa buhay ko. Amen po ba? Tinitingnan ng Diyos ang buhay mo at buhay ko. Dalawang bagay ang pwede nating magawa sa Diyos. Mapangiti natin siya at mapalungkot natin siya sa ating mga buhay. Bakit ko hinihiling? Kasi gusto kong maramdaman at madama na, Lord, ganyan pala kabigat ang nararamdaman mo. Yun yung magiging reinforcement o stimulus para ang buhay kong ito ay ayusin ko. Kasi ayokong makadagdag sa burden ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Next slide po. Sabi doon sa ating introduction, hallelujah, praise the Lord. Often, it is the talent and ability of an individual that catches our attention. Nakakabulag naman po talaga kapag ka magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling umarte, at maraming mga commercialized talent ang tawag ko po dyan eh. Kasi yan talaga yung pagka nakita mo, hindi pwedeng hindi ka hahanga. Pero, sabi doon, unfortunately, it is the ability that is the downfall for many but the poor character of the individual. Sa isang kompetisyon, halimbawa, pare-pareho yan magagaling kumanta. Sige, tawag ng tanghalan. Para meron tayong pag-uusapan, lahat yan magagaling kumanta. Or lahat yan nare-refine kung paano kumanta, kung paano mag-belting, kung paano i-hit yung pinakamataas na nota. Lahat po yan, nagpa-practice. Pero yung mananalo, yung mga tao or yung tao na kung saan tama ang kantang pinili, papasok yung character. Meron namang isang contestant, participant ng isang tawag ng tanghalan, biglang kinabahan. Pumiyok ng pumiyok. Pero not necessarily nabawasan yung paggaling niyang kumanta. Ito po yun, yung character po natin. Yung attitude po natin. Amen po ba? Amen? Yes. Nakaka-amaze ang isang talentadong tao.
Okay, ako talaga, grabe, parang nag-scout ako ng mga taong magagaling at lagi ko sinasabi sa kanila, kapatid, or kung ano yung pangalan nila, saan mo gagamitin yung talento? Saan mo ilalagay? Kasi ang talento, kapag hindi na ilagay sa tamang lalagyan, yan po ay nagwawala or nabubulok. Kasi hindi naman titigil ang Diyos ng pagre-raise up ng magagaling na tao sapagkat ang Diyos mismo ay magaling. After siya sa excellence, after siya sa righteousness, after siya sa magandang bagay. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Next slide po. Sabi doon, praise God. People are interested in talent. God is impressed by character. Malaking amen po. Amen? Amen. Amen po. Okay. Ang mga tao nakatingin sa kung anong meron ka. At kadalasan minamagnify kung anong wala ka. Kapag hindi sila na-impress sa iyo or kapag hindi mo nakuha yung atensyon nila, chances are minamaliit ka niya. Ito po yung nangyayari sa ating mundo. Pero ang Diyos nakatingin sa puso at karakter ng tao. At doon siya nai-impress, doon siya bumibilib. Parang naalala ko si David, bilang i-anoint ng oil para maging hari. No? Yung even si Prophet Samuel nakatingin sa physical, ito siguro. Pero ang Diyos nakatingin sa puso. Nakatingin siya sa character. Balikan ko yung kwento ko. Sabi ko sa inyo, wala pong evident na talent ko sa inyong lingkod. 15 years old pa lang ako, nakakilala ako sa Panginoon. Pero ang meron ako, nag-iisa lang po. Lakas ng boses at kapal ng mukha. Sorry po sa term, malakas po yung loob. Sige lang ng sige kahit hindi ko alam. So lahat yata ng ministry dito sa JIL ministry, napasukan ng inyo pong lingkod. Pero nakikita ko, nung nag-back up ako, mga parang 4 years back up, sabi ko parang hindi ako naunlad dito. Tapos nag-aral din ako ng mga instrument. Parang hindi naman, alam mo niyo yun, kahit anong prayer ang gawin nyo, parang hindi ko naman nagagawa. Kasi left-handed nga po ako. Tapos, sumama na lang ako sa prayer. Sama ako sa mga prayer. Hanggang sa nakita ko ang sarili ko na minsan pinagturo at nagturo. Sabi, kaya ko palang magturo. Noong una, mga kapatid, nakakatawa po ako. Lahat ng preacher ginagaya ko. Pati yung amen po ba? Alam niyo po yung hawak ko ng mic, ginaya ko rin po ito eh. Hulaan nyo, KKB kung kanino ko ito ginaya. Lahat ginagaya ko. Tapos, napansin ko na parang nagiging sumisistema na sa ating buhay. So, to cut the story short, maraming proseso ang nangyari. Inuna ng Diyos yung character. Kasi nung una nanggagaya ka lang. Pero dapat pala, ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa ating Panginoon. Bigyan natin ng linaw yung talent and character. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Sabi din, definition, talent and character. Ang talent daw, it is a natural aptitude a person has in specific or discipline. It is a gift that you are more or less born with. Innate. Nandyan na. Tinanim ng Diyos sa'yo. Kaya nga, di ba? Dahil inborn yan. Dahil alam mong galing sa Diyos yan, ibalik po natin sa Diyos. Ulitin ko po ibalik po natin sa Diyos. Malakas ang katawan mo. Paggamit ka sa church. Unang ministry ko po, mga kapatid, tagalinis ng CR. Amen po? Kasi yun lang alam kong gawin maglinis. Ang galing ng training ng nanay ko, pati
Pati yung kama namin, iniis-is eh. Di ba mga sinuunang mga tao? Ganun, grabe, such walang mikrobyo sa loob ng bahay. Praise the Lord, no? So, dahil yun lang ang alam ko, ang maglinis, naging tagalinis po ako ng church sa CR. At marami namang nabibless. Ay, ang sipag ko naman. 15 years old po ako doon. Ayan. Hanggang sa nag-youth camp, ang dami-daming mga programa, attend ka lang ng attend, kahit hindi mo naman sinasadya. Let me move on. Character, it is the mixture of person, ethical, and moral qualities, and it is demonstrated through the choices we make. Lahat po tayo ay may kultura. Amen po ba? Paano kang lumaki at saan ka lumaki? Meron pong mga hierarchy ang pangangailangan. Unang-una, yung basic needs. Pangalawa, security. Pangatlo, love and belongingness. Pangapat, achievement. Panglima, actualization. Ang isa man magkulang doon, tingin ko magkakaroon tayo ng problema kapag hindi na-feed sa atin nung tayo ay mga bata pa. Kaya makikita nyo sa pag-aaral ng psychology, makikita nyo yung mga kabataan ang hirap intindihin. Kasi lumaki sila. Like for example, hindi po tayo lalayo sa akin po. Okay? Kasi po, basic needs, no? Ano ba yung basic pagkain? No? Nourishment. So, dahil kulang kami doon, lagi akong nasa labas at gumagawa ng paraan paano ako makakakain. Amen po ba? Security, iba ang tao na lumaki sa isang lugar na magulo. Iba naman ang tao na lumaki sa isang lugar na napakapanatag. Amen po ba ako? Amen. Dahil nga sa Muslim village ako nakatira, so, kabaligtaran ako ng nangyari sa mga kapatid ko. Yung mga kapatid ko, napuno sila ng takot, hindi sila nalabas. Vice versa, ako naman napuno ko ng tapang at gusto kong patayin silang lahat. Kaya gusto ko magpulis eh. Sabi ko, bakit dominant kayo? Bakit ganyan? Pero, ganun po talaga. So, love and belongingness, kapag unwanted child ka, iba ang attitude. Kapag ka masyado kang mahal na mahal ng mga magulang, iba ang attitude. At nangyayari yung process na yan, 1 to 7 years old. Kaya makikita nyo, pag nag-8 years old na, lumaki na yung mga anak, yung mga bata, iba na yung mga ugali nila. Kasi nung panahon na need nila, alam niyo yung mga bata na pag umalis ka, iyak ng iyak. Kasi ayaw, di ba? Pero pag nag-8 na, nalilibang na siyang maglaro, okay na nawala ka. O yung ibang mga bata, sanay na nang wala ka. At maraming kabataan may sariling mundo. Kinakausap yung sarili. Kapag hindi na nila maintindihan at walang mag-explain sa kanila, iba po ang nangyayari. Kaya vices, left and right po. Napupunta sa drugs, anything, any addiction. Yun po kasi. Yun po yung character eh. Para siyang niluluto. Kapag nagkulang ng timpla, hindi po magiging ganap ang pagkatao. Pero salamat na lang po dahil may Diyos na nagbabago sa atin. Amen po ba? May Diyos na nakilala tayo. May Diyos, gusto ko yung term, inaresto tayo. Gusto ko yung isa pang term, dinampot tayo. Kasi punong-puno po ng kakulangan ng buhay. Amen po? Punong-puno ng kakulangan ng buhay. At isa pa sa mga walang kasiguraduhan ang buhay na ito. So how talent and character are refined? Dahil nakilala mo ang Diyos, nakilala ko ang Diyos. Number 1, step forward. Step forward. Sisli, hindi ako magaling dito. Hindi naghahanap ang Diyos ng magaling. Naghahanap ang Diyos ng willing. Amen po ba? Dito sa ministeryo, hindi po tayo pagalingan. Dito po sa ministeryo, tayo po ay tulungan. Nung Miyerkules, ang sarap ng kwentuhan namin ng mga ate natin sa church. Nakakatuwa dahil sa kabila ng kahinaan na meron po tayo, yun po yung kalakasan ng katabi mo. Amen po ba? Dito sa GIS and Valley, praise the Lord, nagsasaluhan po tayo. Nagtutugma. Siya mahina siya dito at siya malakas dito. Nagtutugma. Amen? Kasi ikaw at ako nag-step forward.
Hinayaan mo ang Diyos, gagalaw at gaganap sa buhay mo. Example natin sa 1 Samuel 17:37, yung kwento ni David. Basahin po natin, sabay-sabay po kayo. Gusto kong marinig ng Diyos ang buhay, ang mga boses nyo. 1, 2, 3, go! The Lord bless you in the fall of lion and in the fall of power. Bless me with the sword. Praise the Lord! Sino po si David? Shepherd boy. No? Ini-imagine ko, siguro payat si David. Laging nasa parang. Siguro maitim na din siya. No? Pero sabi niya, kung sino yung Diyos na nagligtas sa akin sa mga leon at mga oso, siya din ang Diyos na magliligtas sa akin kay Goliath. Nag-step forward siya. Ano lang meron si David? Sling at saka bato. Siyempre yung sarili niya. Ang Diyos hindi naman napakalaki ng requirements. Ang ginagawa lang, or inaantay lang ng Diyos, ikaw, mag-step forward ka. Amen po. Lagi ko naririnig po, nung ako'y tumatanda na sa church, huwag kang titingin sa tao. Tingin ka lang sa Lord para maka-forward ka. Kasi pag sa tao ka nakatingin, baka matisod ka o baka mabangga ka. Tingin tayo sa Lord. Doon magpapatuloy at magpapatuloy ka. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi doon sa verse 8, basahin ko sa Tagalog, 2 Peter 1:5-8, yung verse 8 na lang ang babasahin natin, sapagkat kung ang mga bagay na ito na nasa inyo ay dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o walang bunga sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng nilagay sa atin, talents, characters, step forward mga kapatid. Hindi ako bagay dyan, sis. Saka na pag nabago na, saka na. Mga kapatid, hindi ko po kayo tinatakot. Yung mga sakana kasi, tumatagal yan ng 10 years, ng 20 years, ng hindi mo namamalayan, tapos na yung buhay mo. Merong pastor na nagkwento, sabi niya, meron daw isang lalaki na nakakilala sa Panginoon, mga late 50s na. Sabi niya, Pastor, ang sarap palang ma-born again. Bakit ngayon lang ako na-born again? Ang sarap palang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? And I believe, ikaw at ako sa mga oras na ito, nangungusap ang Lord sa iyo, na anak, ibalik mo yung mga bagay para sa akin. Yung talento, yung oras, yung lakas, habang may panahon pa. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! Praise God! Sa bang kwento, example, no? Yung isang gathering, hindi ako magaling magdetalye ng kwento, pero alam ko mag-gets nyo yung kwento. No, birthday ng isang best actor, no? Yung The Lord Shepherd. No, kinote nila yung Psalms 23, 1-6. Pero iba yung pagka-quote, iba yung pagkabigkas ng pastor. Kasi hindi lang skills yung meron, yung tamang attitude dun sa verse nila. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Praise God. Next slide po. Number 2, stretch your faith. Paano ba yung stretch? Hinihila, no? Pwedeng pinupwersa. Stretch your faith. Sabi doon sa next verse, next slide tayo, Matthew 14:28-29. Pakibasa po, 1, 2, 3, go! Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Praise the Lord! Ito po yung napakaganda at nakaka-amaze na kwento, no? Ang ganda rin ng illustration ng stretch your faith. Okay? Na kung ikaw yan, Lord, kung gusto mo yan, Lord, kung pinagagawa mo sa akin yan, Lord, amen? Gagawin ko, Panginoon. Kahit ano pa kung gaano man kahirap, kung magsisimula man ako sa pinaka-basic, pinaka-umpisa, gagawin ko, Lord. Ang ganda ng kwento ni Peter. If it is you, Lord, hayaan mo akong makalakad sa ibabaw ng tubig. Amen po ba? Kung ikaw yan, Lord.
Lord, kung gusto mo talagang magpaawit ako, samahan mo ako dito. Mahihiyain ako eh. Diba? Ayaw ko magkamali. Minsan kasi hindi tayo naglilingkod kasi ayaw natin magkamali. Pero mga kapatid, paano tayo maitatama kung hindi tayo dumadaan sa proseso ng pagkakamali? Amen po. Don't get me wrong. Pero kasama sa proseso para ma-refine ka. Maitama ang karakter mo. Gagawa ang Diyos ng mga sitwasyon para ikaw mismo ay maitama. Mga kapatid dati, siguro mga 22 ako noon, ang pinag-pray ko sa Lord, alisin mo yung pride ko. Kasi ma-pride ako. Parang ang hirap magsabi ng sorry. Parang ang hirap lumapit sa mga magulang na kung saan parang nagre-rebelde yung heart mo Alam niyo nangyari sa Lord? Alam niyo nangyari sa akin? Okay? Grabe, dumami yung kaaway ko. Ang daming naiinis sa akin. So, sorry ako ng sorry. So, ang Diyos ay gumagawa ng iba't ibang klase ng sitwasyon para sa iyo at para sa akin. Para ma-stretch yung faith. Para ma-refine yung character. Para maitugma yung talent. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Next slide po. Ano sabi doon? Our faith is stretched when we face challenges. Amen? Facing the Giant, napanood mo? Yung parang missionary doon, baseball player siya if I'm not mistaken, tama? Pero nangyari, nagkaroon ng aksidente, gustong-gusto ko yung sinabi niya doon Sometimes, inaalaw ng Lord yung mga pangit na bagay at kinukuha niya yung mga bagay na mahalaga sa'yo or yung mga taong mahalaga sa'yo para makita mo kung anong plano niya sa buhay mo. Na-amaze ako doon, sabi ko, man, hindi nga ako naging police, pero naging teacher ako. Amen? Inalis niya Inalis niya kami doon sa lugar na yun. May nangyari sa family, nagkaroon ng family problem. Yun yung time na kumukuha ka na ng scholarship, kakagraduate mo lang ng high school. Sigurado ka na Kinapa mo yung sarili mo, may tapang ka naman, may height ka naman, ano po, sanay ka naman sa training, 2 years ka nag-CAT. So sabi ko, eto na. Pero ang Lord, nagtutwist ng sitwasyon. 11 years for me to realize, magti-teacher ako. Alam niyo kung bakit? Napagod na akong mag-apply ng mag-apply. Napagod na akong maging production operator. Nang sipag ko naman, ba't di ako nare-regular? Tapos nung minsan, natanggal pa ako sa trabaho. Sabi ko, bakit kayo? Yung mga Hapon, gusto yung trabaho ko. Lagi kang may award. Employee of the month. Pero bakit ganito? Tapos pumasok ako sa CEO. Sabi ko, Lord, ano po bang plano mo? Sige na, ito na. Yung pinakamasakit na transition, kailangan kong umuwi ng Laguna. Iwan ang GIL sa pote na sobrang mahal na mahal mo. Kasi doon ka nakakilala sa Panginoon. Parang ayaw mo iwan yung camaraderie, yung mga pastor, yung mga mentor mo. Ang sakit. Pero kailangan daanan. Kasi may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Challenges. Opposition. Minsan wala ka namang ginagawa. Ang dami mong kadebate. Kailangan mong laging magpaliwanag. Ano po? Hindi ka naman nagalaw sa kinatatayuan mo. Alam niyo yun? Parang lahat against sa'yo. Maganda naman yung idea mo, pero di ka pinakikinggan. Amen po? Nire-refine yung karakter Na kahit alam mong mas magaling ka sa kanya, or mas tama yung ideya na meron ka, paano ka magpapasakit? Paano yung humility ay sistema sa iyong pagkatao? Are you with me po? Paano may exercise yung tinatawag natin, Lord, I trust you and let your will be done. Pag teacher ka, maraming mga activities sa school, hindi mo gusto pero dapat mong suportahan. Maraming sleepless nights, maraming impromptu na kung saan dapat kang magsalita na nakakaratel, nakakakaba. Tapos pagkadating ng evaluation, sa'yo ang lahat ng sisi. Kailangan natin harapin ito
para ma-stretch yung faith na meron ka at para mapatunayan mong Kristiyano ka. Paano ka magpapatawad kung pinahiya ka na? Sinagawan ka ng parents sa harapan ng mga estudyante mo? Paano ka magpapatawad? Tapos hindi siya nahingi ng sorry. Tapos ang isip niya, tama siya. Kasi teacher ka lang. Nakakakabog ng damdamin, pero kailangan kasama sa proseso para ma-stretch yung faith mo at mapatunayan mo sa Diyos na, Lord, ako po ay sa'yo at maglilingkod po ako kahit ano pang mangyari. Number 3, temptation. Haharapin natin lahat yan. Saan tayo mahina? Saan tayo malakas? Ano yung bagay na nagiging darling sin po natin? Ito po yung challenge pag Kristiyano ka. Yung araw-araw ng buhay, dapat mapatunayan mo sa Diyos na Kristiyano ka. Mga kapatid, sa salita, sa gawa. Amen po ba ako? Amen po ba ako? Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Praise God! Next slide, a talent is formed in stillness and a character in the world's torrents. Pag sinabing stillness, kalma lang. No? Pag sinabing torrent, rush. Ang daming nangyayari, parang flood. Susubukin talaga ang mga ugali, character, mga attitude, kultura. Babasagin ng Lord ang tinatawag nating prinsipyo sa buhay. Lagi kong pinagpipray sa Lord na pagpasok ko sa panambahan, pag makikinig ako ng sermon, Lord, walang matira na prinsipyo ko. Ang matira lamang po, Panginoon, ay prinsipyo mo. Amen po ba? Amen po ba? Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi ng Hebrew 11:6, but without faith, it is impossible to please God. It is impossible to please God. Without faith. Amen po ba? Lagi natin narinig sa ating mga pastor, no? Pag mas mahirap yung mga pangyayari sa ating sitwasyon, mas mahirap yung buhay natin, mas nakikita natin yung kung paano ang Diyos gagalaw o gumagalaw sa ating mga buhay. Amen? Sabihin mo nga sa kapatid mo, katabi mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Mahal ka ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Huwag po tayong mag-alala. Amen po! Palagpakan po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Dumadaan man tayo sa pagsubok ng buhay. Dumadaan man tayo sa sabot-saring takot na nararanasan natin ngayon. Grabe, pandemic ngayon, taal naman. Grabe ang nangyayari sa ating paligid. But still, ito yung pagkakataon na ikaw at ako ay tatayo sa harapan ng Diyos. Na Lord, ano man pong mangyari, magtitiwala po ako sa iyo. Amen po? Amen po. Lagay po natin yung ating kamay sa ating puso. Alam ko, may sitwasyon kayo eh. Alam ko, may hirap kayong hinaharap. Alam ko, marami kayong agam-agam. Hindi na natin kailangang sabihin eh. Or wala na tayong pagkakataong sabihin. Pero let us pray. Lord, lahat ng ito, itinitiwala ko po sa iyo. Lahat po ng ito ay patuloy na pakialaman mo. Marami pong salamat, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Number 3, hindi na po tayo magtatagal. Strategize your feet. Pag sinabing feet, ito yung mga deeds, action, achievement. Strategize. Gusto ko tong verse na ito, next slide po, Luke 14:28. Sabi doon, if you wanted to build a building, you would first sit down and decide, no? How much it would cost. You see if you have enough money to finish the job. Mga kapatid, tingin po kayo sa akin. Tingin po kayo. Lahat po ng sinisimula ng Diyos sa buhay natin, tatapusin mo. May karugtong pa po, huwag po kayong titingin sa kung saan. Sa akin lang po muna. Lahat po ng sinimulan niyo, tatapusin niyo. Kaya strategize your feet. Planuhin po natin.
Amen po ba? Planuhin natin at pagkatapos nating planuhin, ilapit natin sa Panginoon. Amen po? Amen po? Next slide po. Mahalaga po itong mga 3 points na ito. Sabi doon, 3 areas to consider. Where are we now? Nasaan na nga ba tayo ngayon? Ano bang meron sa atin? Amen po? Number 2, where are we going to? Saan mo gustong pumunta? Kasama ang ating Panginoon. Malaki pa yung responsibility na inyatang ng Lord sa atin. Let us strategize. Amen po ba? Number 3, how will we get there? Paano natin gagawin? Paano tayo makapupunta doon? Amen po ba? Yung problema, lahat yan, common eh. Sa ayaw at sa gusto natin, talagang dumadating yung mga pagsubok sa buhay. Tama po ba ako? Pero, let us strategize our deeds, our action. Kristiyano ka na, tuloy-tuloy mo kapatid, hanggang muli. Mabait ka ng asawa, tuloy mo na, panindigan mo na yan. Amen po ba ako? Faithful ka ng lingkod ng Diyos, huwag kang bibitaw. Tuloy-tuloy mo na yan. Ngayon ang usapang Lord sa'yo, Lord, maglilingkod ako, huwag nating pendingin yung intention, gawin natin. Hello mga kapatid! Kristiyano ka na. Hanggang pagpabalik ni Kristo, Kristiyano ka. Amen po. Masipag kang employee, huwag kang tatamarin dahil pa-retire ka na. Gawin mo yung the best mo araw-araw. Sapagkat ito po yung nagiging ilaw at asin na maniniwala ulit sila, ay, may Kristiyano talaga. Amen po? Amen? Ikaw at ako. Nagpe-pray ka araw-araw. Tuloy-tuloy mo yan, kapatid. Tuloy-tuloy lang sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po. Last slide sa ating conclusion. Inaanyayahan ko na ang ating worship leading team. Sabi ng conclusion, do you want your talent give glory to God? Step forward. Stretch your faith. Strategize your feet. Will you take the challenge to be refined? Ikaw po at ang Diyos ang mag-uusap dyan. Amen po ba? Ulitin ko po, ikaw po at ang Diyos ang mag-uusap dyan. Inaanyayahan ko po kayong tumayo. Praise the Lord. Praise God. Tayo po tayo sa presence ng ating Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Let us close our eyes. Bigyan ko po kayo ng moment na minsan pang kausapin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Kapatid, ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Malaki ang plano ng Diyos sa iyo. Minsan pang ibigay natin sa Lord ang lahat ng bagay. Praise God. Habang nakataas ang ating kamay, awitin natin ang awiting ito sa ating Diyos ng may pananampalataya. Hallelujah! Praise God! This is my desire. With all my heart, Lord, with all my heart, I worship you.
hindi nagbibiro ang mga kapatid. Tama po ba ako? Hindi na nagbibiro yung panahon, pagkakataon, sitwasyon na meron tayo sa ating bansa o sa buong mundo. Tayo po ay napakapalad dahil hindi panawagan ganito. Ang Diyos, alam ko, nangungusap po sa buhay ng bawat isa. Ikaw at ang Diyos sa oras na ito. Ibigay po natin ang lahat-lahat sa ating Panginoon ngayong araw.